Mga kwentong kababalaghan sa panahon ng undas. Dito lamang sa Dear Max FM with DJ Gigi. Dear Max FM, Chin, magandang hapon sa inyo. First of all, hide my name bilang Zamba. Ang ikikwento ko ngayon ay true story. One day kasi, Chin, sa isang hotel kung saan kami pinatulog ng aming cousin, naka-reserve kami doon lahat ng visitors dahil malayo sa probinsya at ikakasal na siya. Kung saan ang lugar ng lalaking pakakasalan niya. 15 pa lang ako that time. Bigla akong nagising. Dahil parang may yumugyug sa akin at ginigising ako. Tapos after 3 minutes, bumangon ako, assuming na yung sister ko ang gumising sa akin. Early morning yon. Around 6 a.m. pa. Sabi ko, inaantok pa ako eh. Ano namang gagawin ko? Magbe-breakfast, tapos tulog ulit. Kasi gabi pa naman ang kasal ng pinsan namin. Pero napilitan pa rin akong bumangon. Tapos parang may naaamoy akong parang perfume. Ang bango-bango. Tapos may narinig akong nag-hairspray din. Sabi ko, ang aga naman kung may magpapa-beautify na agad. Pero hindi ko nakikita yung tao. Kala ko lang, naririnig lang ang kabilang kwarto. And then I heard the sound of someone na nagsha-shower. Tapos mayroon ding mga mabilis na malakas na footsteps. Papunta dito, patakbo doon. And then, nandun din yung paulit-ulit na nag-hairspray. And then, I walked to the dresser. Nagsuot ako ng panlabas na damit. Nakapantulog lang kasi ako. Tapos, nagpalda. Nung tamang-tamang nakasuot na ako, as I got dressed, I heard knocking on my door. So, inopen ko yung door. But there was no one there. I was kind na freak out. Kasi, dinig na dinig ko yung pag na-knock-knock sa door. Tapos wala palang tao. But I assumed that it must be my imagination lang. Kasi kagigising ko lang. As I was about half asleep at that time. Inaantok pa kasi ako. Lumabas ako ng kwarto. And then, nung dumaan ako sa CR, narinig ko na pinatay na yung shower. Tapos narinig ko pa yung heavy footsteps ng father ko. Kapag siya kasi naglalakad pasayad. Kaya alam na alam ko na siya yun. And then, at the end of the hall, there was another restroom. Naririnig ko na naman yung spray, yung hairspray. I heard that repetitive spritzes from the hairspray coming from the air and called to my mother. Sabi ko, Ma, ikaw ba yan? Gusto kong mag-CR. Si Papa kasi nasa kabilang bathroom. Ma, panay ako ng ganyan. Tapos sumagot. Siyempre, boses ng mama ko. Sabi niya, sige. And it was definitely her voice. Pero yung sige, it was not something she had ever said. First time kong narinig yun sa kanya. Sabi ko, naiihina ako eh. Pero matagal pa rin pala. So I walked away. Lumabas ako ng hallway at naghanap ng CR. I figured na kailangan kong gisingin yung lola ko. Kasi naririnig ko din sa kabilang kwarto lang ang hilik niya. It was the room that she was sharing with my parents. Siya naiwan doon kasi nakala ko nandun sa CR ang papa ko at ang mama ko sa kabilang CR. And there you go again. The
spritzes of the hairspray. Naririnig ko na aamoy ko. Nang pumunta na ako sa room para gisingin ang lola ko, I wondered why my parents hadn't woken her up. Bakit hindi pa kasi ginising si lola para sabay na mag-breakfast? When I opened the door, I was scared to see na walang tao ang room na yon. Sabi ko baka nagising na si lola at pumunta somewhere. Just then, the noises and the smell of hairspray stopped. Tapos napalitan na naman ng amoy perfume. I ran downstairs at bumaba ako para ma-shock lang ulit. Kasi, nandun na lahat. Ang parents ko, ang lola ko, ang ate ko, kumakain. Patapos na rin sila sa pagkain. Tapos tiningnan ko yung watch ko. Sabi ko, ang aga nyo namang mag-breakfast, tapos na kayo, ang bilis ah. Tapos tiningnan ako ng mother ko. Sabi niya, ang bagal mo kasing magising. Inantay ka na nga lang namin na magising ng kusa. Pero sabi ko, diba ginising mo ako sis? Sabi niya, what the heck? Bakit pa ako pupunta at gigisingin ka? Sabi ko, what was wrong? Sabi ko, di ba ma, bago ka lang nandun sa CR? Di ba ikaw din pa, nasa bathroom? Nagulat sila. Sabi ko, nandun kayo Dinig na dinig ko. Nagtanong pa nga ako, narinig ko ang boses mo ma. Tumawa ang mother ko, wag kang ganyan. Hindi ako pumunta ng CR. Hindi meron. Nagtanong pa nga ako. Akala nila nabibiro lang ako, Chin. Sabi ko, tara, puntahan natin. Ang CR kanina, nagganito ako. And sure enough, may narinig pa kami na nasa loob ng bathroom. Pero nasa labas kaming lahat. Wala nang pwedeng nandun. And sure enough, someone was there, washing their hands. Tapos nung bigla akong sinabi na, see, may tao nga. Akala ko ikaw ma. Sino pa palang kasama natin? Nagulat sila at tumayo ang balahibo daw nila. Kahit ako, sobrang natakot na din. I wasn't dreaming. Hindi nga ako naghahalucinate. Tama nga yung perfumes, yung spritzes of the hairspray. Lahat ng yun narinig ko. Naamoy ko. Sabi ko, bibilangin ko nga yung mga daliri ko. And I counted my fingers, 10 of them. Kaya hindi talaga ako nananaginip. I was all awake. And then, napilitan akong mag-knock sa door ng CR. Tapos sabi ko pa, hello? Sino ang nasa bathroom? Sino ang pumasok? Kaz, ikaw ba yan? Pero Chin, alam nyo ba kung sinong sumagot? Maniwala man kayo sa hindi, ang narinig ko, sige, sige, sige. Hindi na boses ng mother ko, kundi boses. I heard my own voice saying, sige, sige, sige. Lahat ng balahibo ko sa katawan tumayo. Narinig ko mismo ang boses ko, Chin. I looked over at my parents, sister ko, lola ko. Namumutla na. Shock silang lahat. Tapos, Chin, alam nyo ba ang nangyari? Hindi pa pala yun ang katapusan ng aming takot. Dahil napaatras kami sa bathroom, lumabas kaming lahat sabay-sabay na parang wala sa sarili. And then, behind my back, may narinig akong footsteps, followed by my own voice saying, uy, Zamba, Zamba, Zamba. May tumawag sa akin. Lingon naming lahat sabay-sabay. Nakita ko ang sarili ko, nakasuot ng black velvet flats, turning the corner on the staircase. Naparalyze yata ako sa takot. Goosebumps crept up my back. Hindi kami nakagalaw for about a minute, Chin. Akala ko ako lang.
Pati pamilya ko, alam nila kung ano ang nakita nila. Fast forward to 2 years later. Yung cousin ko, na ikinasal, buntis na. Tapos nagkita kami ulit after 2 years. Nag-coffee kami together and chika-chika. Tapos sinabihan ko siya, ang cousin ko, kung anong nangyari sa hotel na yon. Hindi kasi kami nagsalita pa at nagkwento dahil baka masira lang ang kasal niya. So I told my cousin about what happened to me and to my family. Sabi niya, kayo din pala. Nangyari din sa akin. Nangyari din sa amin ng husband ko. Ayun na, Chin. Hindi na namin mawari kung ano ang napagdaanan namin. She then told me na she had woken up and walked downstairs nung nakita niya yung fiancé niya. Ngayon ay husband niya na. That time, nakaupo sa table, kumakain ng cereal. Tapos minahati pa nga ako eh, ang sabi ng cousin ko. Tapos sabi niya, akyat lang ako sandali, may kukunin ako sa hagdan. Nahulog ko yata yung susi. And it took him some time, hindi nakabalik. Ang sabi pa ng cousin ko, dahil sa tagal, she went to check on him. Pero alam niyo ba kung anong sinabi ng cousin ko? Andun pala sa kwarto, sa bed mismo. He was asleep and still in his pajamas. Tulog na tulog. Laking gulat ko. Na hindi lang kami palang naka-experience. Dahil pati sila pala. Nakakatakot ang nangyari. Hanggang ngayon, Chin, hindi namin naikwento sa iba. Dahil baka sabihin nilang baliw kami. Hallucinations lang. Pero totoong totoo. Haunted yata yung hotel na tinirhan na pinasukan namin. Isang haunted na hotel na kung saan ay maraming namatay, maraming nagpaparamdam. Mas nakakatakot lang kung akala mo ang kausap mo ay mahal mo sa buhay. Yun pala ginagaya lang ang muka ng pamilya mo, ng ate mo, at ng kahit husband niya. Iba din ang nagpakita pala sa kanya. Pagkatapos namin mag-usap nun, alam mo yung meron kaming naramdamang sobrang lamig na hangin. Dumaan sa amin at ikot-ikot sa aming dalawa mismo ng cousin ko. Pareho naming naramdaman ang lamig ng hangin na yon. Tumayo kami bigla at nagpaalam na sa isa't isa. Marami pa sana akong sasabihin. Marami pa sana akong ikikwento. Pero mahaba na ito. Sa susunod na lang ulit. At hanggang dito na lamang ang inyong kamags, Zamba. Knock, knock. Who's there? Your nightmare. Kwentong kababalaghan sa panahon ng undas. Dito lamang sa Dear Max FM with DJ Gigi. I've been watching you. I know what you've been doing. Max News FM. You will be afraid to the max.